Good morning po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na ang lahat ay nasa mabuting lagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Lagi po nating tatandaan, there is always something to be thankful for. Sa umaga pong ito, samahan po ninyo ang inyong lingkod, Deaconess Abby, sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, kasama na, si Jesus ang kasama na. Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Into the darkness, your loving kindness touched the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Could imagine so great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. When loss was spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Meaningful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, there's no one who set me free. Hallelujah, the last losses upon me. You have broken every chain, the salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. In the morning, let's seal the promise. Your buried body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus Christ is the victory. Hallelujah, he's the one who set me free. Hallelujah, the last losses upon me. You have
Amen! Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Nasa ikahuling araw na po tayo ng pagdiriwang ng anibersaryo ng ating iglesia. We are holding on to the promise of hope, looking forward to a future filled with faith, resilience, and revival. Ang title po ng ating morning devotion ay The Hope and a Promise of a Future Filled with God's Presence. At ang atin pong teksto ay matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verses 1 to 4. At ganito po ang sinasabi, "Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita." Isang napakasarap na pangitain na tinatanaw ng bawat mananampalataya, kung saan tayo ay mapupuspos ng presensya ng Diyos. Salamat po sa maluwalhating pangako ng Diyos. 3 bagay po. Una po, mayroong bagong langit at bagong lupa. Bagamat mayroon po tayong kagalakan sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos sa kasalukuyan, mas masarap pa rin po yung dinidescribe sa Revelation, di po ba, sa ating teksto. Imaginin po natin bagong langit at bagong lupa. Ang lahat ay bago. Isang maningning na araw ang ating tinatanaw kung saan ang ating Diyos mismo ang ating kapiling na naninirahan. Sasaatin po ang lahat ng kasapatan at seguridad sapagkat siya ang Diyos natin. Napakaganda po ng paghahalintulad. Inihalintulad sa babaeng ikakasal. Sa lalaking ikakasal na napakagandang tanawin po para sa kanya na ang kanyang bride ay lumalakad sa aisle. Nakafocus po siya dito. Walang makakadistract sa kanya sapagkat tinatanaw niya ang kaloob ng Diyos sa kanya. Pangalawa po, ang mundong ito ay hindi natin permanenteng tahanan. Iba't iba po ang dahilan ng ating pagluha sa kasalukuyan. Pero ang kapangakuan sa atin, siya mismo ang papawi sa lahat ng ating pagluha. Dalamhati, pagtangis at paghihirap, gayon din ang kamatayan ay mawawala na sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Purihin ang Diyos. 3 bagay po, nais nating bigyang pansin, ang katuparan ng dakilang plano ng Diyos. Ang kanyang dakilang plano ng kaligtasan sa sanlibutan noon pa man ay ang Diyos na ang nag-initiate ng pag-ibig sa tao sa kabila ng pagsuway ng tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maligtas ang lahat. Kung kaya't pinakamimithi po nating mga tao ay makapagbigay kaluguran sa Diyos at kamtin ang pangakong buhay na walang hanggan. Salamat po sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, nawa po ay patuloy nating panabikan ang dakilang araw na yon kung saan wala na pong puwang, wala nang patlang na mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at gumawa ng masaya, walang tutol, walang pagtatalo at walang pagod. Tunay nga po, ang presensya ng Diyos ay magdudulot sa atin ng katatagan at muling pagbangon. Umasa po tayong mga nakipag-isa kay Kristo sa ating buhay na pag-asa at sa kanyang mga pangako. Mayroon pong bagong langit at bagong lupa. Ang mundong ito ay hindi natin permanenteng tahanan. Salamat sa katuparan at katiyakan ng dakilang plano ng kaligtasan sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, sa sandali pong ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa mensahe na kaloob ninyo sa bawat isa sa amin.
Salamat po sa pangako ninyo ng isang bagong langit, bagong lupa. Papahirin ninyo ang lahat ng aming pagluha, iba't iba man ang kadahilanan ng aming pag-iyak. Lahat ng ito ay wawakasan ninyo at kami ay maninirahan sa iyong piling. Mapupuspos kami ng inyong presensya. Kung kaya't patuloy kami, Panginoon, sa takbuhin na inilaan niyo po sa amin. Nawa mag-iwan kami ng legasiya ng aming pananampalataya na may kalakip na gawa. Paggawa na masaya, na walang pagod, na walang pagtututol, walang pagtatalo, walang panunumbat. Ang mga paggawa namin, Panginoon, ay hindi namin maaaring ipagmalaki sa iyong harapan. Sapagkat ang lahat ng mabuting gawa na iyon ay dahil po sa inyo, kayo po ang naglaan nito upang isagawa namin. Tutugon na lamang po kami. Salamat, Panginoon, patuloy niyo kaming muling ibangon. Patuloy ninyo kaming bigyan ng katatagan. Habang hinihintay namin na igawad ninyo ang dakilang araw na iyon, buhay po ang aming pag-asa. Lord, sa sandaling ito nilalapit ko po ang mga kapatid ko na nagdi-devotion kasama ko. Pagpalain niyo po sila mula sa pinaka-bata hanggang sa may pinakasapat na gulang sa kanilang mga tahanan. Ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang gagawin at i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Pagalingin niyo po ang lahat ng may karamdaman sa sandaling ito. Ang lahat pa po ng gagawin namin sa maghapon ay pinagkakatiwala namin sa inyong makapangyarihang kamay. Lord, bless niyo po, Panginoon, ang mga nagdiriwang ng kaarawan, gayon din po ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain niyo po ang iglesia, ang Knox United Methodist Church sa pagdiriwang ng anniversary. Salamat, Panginoon, sa iglesyang ito na nagpapatuloy sa paggawa. Gumagawa ng legasiya ng pananampalataya. Masaya na naglilingkod sa iyo. Matatag, Panginoon, sa pagtakbo, sa takbuhin, anuman ang unos na dumarating. Hindi lamang po ang Knox United Methodist Church, kundi ang buong kakristyanuhan. Ang lahat ng iglesia na sa iyo ay nagmamahal. Patatagin niyo po. Samahan niyo po kami, ang aming mga leaders, ang aming bansa, Panginoon, ingatan at pagpalain niyo po. Ang aming mga leaders, Panginoon, tinataas namin, pagpalain niyo po sila at patuloy na bigyang karunungan upang guminhawa kaming lahat ng mga mamamayan. Lord, ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala sa bansang Pilipinas. Lord, ang pagmamahalan sa buong mundo, nawa ang mamayani. Ikaw ang maghari sa puso ng bawat isa. Pawiin niyo po lahat ng galit. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Happy birthday po sa lahat ng mga may birthday ngayon at happy anniversary po sa mga sumapit sa kanilang anibersaryo ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Mga kapatid, kung tayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayo uli sa Webes. God bless po.